Pag-usapan pa natin ang mga ganap ni PBBM sa Singapore kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may impormasyon na ba kung sino ang mga nakapulong ngayon ng ating Pangulo at ano ang naging agenda nila? Actually, private meetings nga yung pinagkabalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang araw ng working visit niya dito sa Singapore. Sa ngayon, Pap, sinusubukan pa nating humingi ng impormasyon mula sa Presidential Communications Office at sa Palasyo kung anong sektor, sino-sino yung mga nakausap ng Pangulo, ano yung agenda at yung mga naging target nitong mga pagpupulong niya maghapon dito sa Singapore. Julie, bukod kay PBBM, sino pa ang kumpirmadong magsasalita sa IISS Shangri-La Dialogue? Yes, Pops, ngayong araw nga kinumpirma na magsasalita din dyan si US Defense Secretary Lloyd Austin III. Nakaschedule siya on Saturday, June 1. Sa kaparehong araw, magsasalita rin si Indonesia President-elect, retired General Prabowo Subianto. Magbibigay din ng speech, Pops Ray, si China Minister of National Defense Admiral Dong Jun on Sunday based on our information. Pero sa sidelines, according to report, may scheduled meeting itong si Dong Jun, kaya Secretary Austin. Julie, may mga humabol pa bang opisyal ng ating gobyerno na dumating dyan sa Singapore? Yes, Pop J, ngayong araw nandito na at dumating na si Defense Secretary Gibo Teodoro kasama ng iba pang mga military officials dito. Si Gibo or si Secretary Teodoro, nakatakda siya makipagpulong sa mga defense ministers ng iba pang bansa kasi kung maalala natin, Pop J, 40 countries, yung nasa 40 countries, ang iba't ibang delegado yung dadalo dito sa Shangri-La Dialogue. So medyo marami-rami yung mga pwedeng makausap na defense ministers itong si Secretary Teodoro. May ilan pang mga military officials na nakatakdang lumapag mamayang gabi dito. Taon-taon daw ang DND nagpapadala talaga sila ng delegado dito sa Shangri-La Dialogue kasi dito napag-uusapan yung iba't ibang mga security issues at nagbibigay ng opinion at puro-puro yung iba't ibang mga opisyal na makatutulong nga yan para din sa defense ng ating bansa. Julie, para saan ba itong gaganaping IISS Shangri-La Dialogue? Yes, Papi, itong forum na to, dito dinidiscuss yung mga pressing security issues, hindi lang dito sa Asia, kundi maging sa mga bansa gaya ng North America, Europe, and Middle East. Dito may mga pagkakataon yung world leaders at saka defense stakeholders na pag-usapan yung mga pressing security issues at mag-share ng mga possible policies na ipapatupad nila kaugnay dyan. Kasi dito sa Dialogue Pop Day, bukod sa pagbibigay nga ng mga keynote addresses, ng mga speeches, meron din discussions at saka meron din na Q&A portion. So kumbaga, kung isang bansa na nakararanas ng bantang seguridad or problems with the defense, pwede niyang i-share or itanong sa other leaders at sa other defense officials kung ano yung mga possible na pwedeng gawin, ano yung mga pinakamagandang paraan para ma-resolve yung mga ganyang suliranin. So mahalaga siya at lalo't maraming mga delegado at participants. Ngayong taon, nasa 550 yung participants na dadalo dito sa Shangri-La Dialogue. Dahilan nga kung bakit napakahigpit din ng seguridad na ipinatutupad ngayon. Papsi, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita yung venue kung saan gagawin yung dialogue. At dahil nga mga world leaders, dahil mga leaders of states and governments yung dadalo dyan, napakahigpit yung security na ipatutupad nila at talagang close din yung magiging venue. So hindi basta-basta yung makakapasok. Tayo sa media magkakaroon lang tayo ng opportunity na ma-monitor through a monitoring and through visual and audio monitoring room yung mga leaders na nandoon sa loob ng plenary, yung mga bilateral meetings and other engagement and discussions sa other floor and other venues siya gagawin. Pops J? So dito pala sa Shangri-La Dialogue, Julie, magkakaroon ng comparing of notes and best practices pagdating sa national security ang iba't ibang nasyon na dumalo dito sa Singapore, no? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.